So ano ba mga requirements for Filipino travelers going to Hong Kong? Parang yung sabaw pa lang, may karni na, tas dapat kanin na lang in order. Hi! Nakakatulong yung ano mo. Ito naisipan ko lang magbigay ng tip kung where to stay in Hong Kong ba? Saan ba dapat magstay sa Hong Kong? Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we are here in Hong Kong. So actually guys, meron tayong trip dito sa Hong Kong for 7 days. First 3 days is solo muna ako. Mag-isa muna ako sa first 3 days kasi may mga gagawin lang ako, mga personal trips. And then sa next 4 days, dadating yung iba kong friends dito. So kasama ko sila dito for the remaining of my trip. Sorry ngayon lang ako nakapag-intro kasi kakatapos lang ng Klook Creator Awards kagabi. And then after party pa kami, nag-inuman kami. Medyo sumakit yung ulo ko and not giving ako kanina. Medyo bangag pa ako. So hindi ako nakapag-intro. But basically ngayon, nakarating na tayo dito sa Hong Kong International Airport. Tapos nag-arrive lang ako dito sa Arrival Hall letter A. Ayan. Meron dito mga Arrival Hall letter B. Ganun kasi medyo malawak ito. Pero usually, mas maganda kung makarating kayo dito sa may Arrival Hall letter A. Tapos sa harapan kasi niyan, kung nag-book kayo ng mga Klook SIM card, mga Octopus card, dito nyo sa area na to siya kukunin. Katapat lang siya ng Arrival Hall letter A. So ano ba mga requirements for Filipino travelers going to Hong Kong in 2025? Sobrang dali lang. Pinakauna syempre, kailangan natin ng passport. Hindi kailangan ng visa for Filipino travelers. Passport lang, plane ticket, and then e-travel. So tatlo lang, di ba? Very simple lang. Tapos pagkadating ko dito, wala na namang questions yung immigration nila. Tinignan na yung passport ko. Tapos may ibibigay sila sa inyong maliit na papel, parang arrival card. Nakalagay lang doon kung ilang days kayo pwede magstay dito. For Filipinos, I believe we can only stay 14 days dito sa Hong Kong as a tourist. So, ayun. Dinagay na nila doon kung anong date lang ako pwede magstay dito. Okay, so for SIM card, actually, gagamitin ko pa rin yung aking eSIM na nabook ko dun sa China. Kasi yung China trip ko, 15 days yung nabook kong eSIM. Parang ano pa lang yata ka din, pang 13 days pa lang ngayon. After ng trip. So, may natitira pa ako 2 days. Trinay ko lang, gumagana pa siya. So, yun na muna yung gagamitin kong eSIM in the next 2 days. Tapos, mag-withdraw pa ba ako ng money? Kung mag-stay pa lang kayo dito sa Hong Kong sa may Tsim Sha Tsui or Kowloon, I recommend meron ditong sakay ng bus. It's called A21. Kung naalala nyo, di ba, sa last nating vlog sa Hong Kong, ang palatandaan natin is A21. So, yun yung sasakyan nyo kasi dadaan yan sa Kowloon, dadaan yan sa Tsim Sha Tsui. So, kung ang hotel nyo nandun sa mga areas na yun, I recommend you ride sa bus na yun. Ayan, dahil medyo malawak yung area na to, basa-basahin nyo na lang yung mga signages dito. Car Park, Arrivals Hall B, Car Park A, Asia, ito may limousine lounge tour. Saan kaya yung mga bus area dito? Yun guys, diba doon tayo galing, Arrival Halls letter A. Tapos medyo malawak kasi tong airport nila. Meron din dong Arrival Hall letter B. Pero yung kalagitnaan ng A and B, ito yung kalagitnaan. Makikita nyo itong ayan, maganda, malaking entrance na yan. So pasok lang kayo dyan, may nakasulat to city. Nandyan yan yung mga trains, mga buses, taxi. Ayan. Tapos may nakita akong bank, HSBC. Siguro mag-withdraw na lang din ako ng money kahit maliit lang muna kasi baka kailanganin natin yung cash habang magbabiyahe tayo dito. So marami namang mga ATM dito. I think naman mag-accept sila o meron namang nakasulat dyan na Visa and Mastercard. So to try ko ulit ang mag-withdraw using my GCash card. Then notes available. Okay. So yun guys, insert ko yung card ko dito na. Wait lang tayo. Okay. Please enter your PIN. Okay. Okay, savings. Siguro 1,000 Hong Kong dollar na lang. Magkano ba yun? Mga 7,000. So, di ba, continue without conversion. 7,400. Do you wish to continue? Yes. So yun guys, good thing naka-withdraw ako using my GCash Visa card. So 1,000 Hong Kong dollar yung withdraw ko. So using this converter sa calculator, ayan. Again, kung hindi nyo pa alam,
sa iPhone nyo, nandito lang yan. Tapos i-take nyo lang yung convert. Merong convert dyan, no? I-take nyo lang para makapag-convert kayo. Tapos mamili kayo ng currency dito, ganyan. So ngayon, pinili ko na yung Hong Kong dollar since nandito tayo sa Hong Kong. So, magkano ba ang 1,000 Hong Kong dollar? Wow, 1,000 Hong Kong dollar is 7,197. At ito guys, nakita mo ATM withdrawal 7,198. Sobrang ganda ng GCash guys. 7,198 yung nakaltas sa GCash ko. Pero i-convert mo siya 7,197. Piso lang. Almost piso lang or wala pa. Mga cents lang yung difference. Parang walang fee, no? Parang wala kang binayaran na fee if you use your GCash Visa card. Pag mag-withdraw kayo sa Hong Kong, instead of magdadala kayo ng USD, syempre may mga ano pa yun, charges, or magdadala kayo ng peso tapos ipapakonvert nyo, sobrang laki ng malulugi sa inyo. So I really recommend kung meron kayong GCash Visa card, just use it to withdraw. Halos wala talagang charge. So I'm so happy. Meron na tayong cash, although medyo malalaki lang yung amount. May 1,000 Hong Kong dollar na tayo. So tara, let's go. Okay, again guys, kung magbabas kayo, dyan lang sa gitna ha, dire-diretsohin nyo lang yun. Kung hindi nyo pa napanood, meron akong vlog dati sa Hong Kong, nagbas ako dyan, A21. Madali lang naman, makikita nyo na naman doon. But ngayon kasi medyo gabi na, and then medyo hindi rin ako masyadong well rested. So sabi ko mag-Uber na lang muna ako kasi medyo marami rin tayong dala-dala. Parang wala tayo medyo sa hulog para maglakad-lakad kasi hindi tayo well rested. So sabi ko, okay, ibigay ko na sa sarili ko to. Alam ko kuripot ako, pero ibigay ko na sa sarili ko to. Mag-Uber na ako. Meron mga taxi dito kung gusto niyo taxi, pero i-Uber ko na lang para alam ko na agad yung babayaran ko. So may Uber naman ako sa na-app. So pupunta ako sa Car Park 1. Andun yung mga taxi or mga Uber. Car Park 1. So dire-diretsuhin lang natin doon. Yun guys, Car Park 1, Limousine Lounge. Lalabas lang tayo dito. Actually first time ko dito. First time ko kasi magta-taxi or mag-Uber. Lagi kasi ako nagtitrain or nagbabas sa Hong Kong. First time ko napadpad sa area na to. Guys, ito yung Car Park 1 ng Hong Kong International Airport. Kung gusto niyo mag-taxi or mag-Uber, ito yung isa sa mga pick-up points kasi nila. So, ayun yung airport, oh. Pero doon ako nang galing, oh. Nag-exit ako doon. Tapos nag-elevator ako pababa. So, yun guys. Just arrived, diba? Diba? Ang ganda ng kotse ni Kuya. Tesla. Wow. So guys, nakita mo drop off at 9:13. Mga 30 minutes lang talaga yung biyahe pag kotse, no? So, ilang talaga yung advantage minsan pag nakakotse ka, like 30 minutes. Kasi if magbabas kayo, usually mga 1 hour or more than 1 hour kasama yung lakad. Pero syempre mas mahal. But sometimes it's also nice to experience yung ganito. Parang first time ko na kayahay lang yung transfer sa Hong Kong. Pang-apat ko na ito na Hong Kong, pero before lagi lang ako nagbabas. Pero ngayon ang saya din pala sa feeling ng hindi ka pagod. Hindi ka pagod. Chill ka lang. Okay guys, so nakarating na tayo dito sa ating hotel. So I'm staying here sa Holiday Inn Golden Mile. Medyo mid-range itong hotel na to. 7 days kasi tayo magstay dito sa Hong Kong, or 7 days or 6 nights. Sa first 3 nights, medyo mid-range yung hotel ko. Ayan. Para matry din naman natin yung mga medyo magagandang hotel. Sa last 3 days ko, mga budget naman. Super budget hotels. Para syempre yung mga taong pupunta rin sa Hong Kong na budget, magkaroon din kayo ng parang reference or idea. So, medyo gabi na. Okay po mag-room tour. Sige, kasi baka maging makalat na bukas. I-room tour ko na kayo. Maganda yung location nito kasi nandito lang to sa may Kowloon, sa may Tsim Sha Tsui area, which is malapit lang sa mga tourist attractions. Nasa city center talaga siya. Tara, I'll give you a quick room tour. Ito yung pintuan. Tapos pagpasok nyo, meron agad sobrang malaking salamin dito. So, mati-check mo talaga yung outfit mo for the day. Oh, TD check. Tapos, ayan, dito merong bathrobe. Pag may bathrobe, nakakaluwag-luwag ang hotel. Jaring. So, ayan, meron ditong parang hangiran. Pwede nyong ihang yung mga clothes nyo. May lagayan dito ng luggage. Yung nilagay kong malaking luggage. Just yung maliit ko. Dito na lang yun sa may gilid. Merong plancha. Oh my gosh, I love it. May plancha, oh. May flashlight, may payong. I love the small details. Kasi pag umulan or mainit, may payong na sila dyan.
Merong slippers. And then, meron mga additional storage lang dito na pwede nyo paglagyan ng kung ano-ano. And then, meron na namang malaking salamin dito. Oh, diba? Hindi sila nagtipid sa salamin. So, dito kitang-kita mo talaga laging itsura mo. Hindi mo itatago. Nakita ko dyan. Charot. Tapos, okay, nandito na tayo sa main na bedroom area. Diba? Ang cute ng ating bed. Alam mo, pag nandito ka sa Hong Kong, tuwang-tuwa ka na pag ganito yung space ng hotel mo. May hotel ka dito, may area ka pa na ganyan na maluwag. Ay, nakakatuwa na yun, no? So, this is your bed. Yan. Queen ba to or king? Hindi ko rin sure. Maybe queen, no? Pero maluwag eh. Kung family kayo, ikaw, sasawa mo, tapos pwede nyong igit na yung baby, ano yung anak nyo, pwede, no? So, may mga bedside tables, telephone, bedside table, lamps. Meron kang malaking window. Siyempre ngayon medyo gabi, hindi pa natin makikita. But maybe tomorrow we'll see the beauty. Kung ano ba nakikita. Kasi ngayon ako lang yung nakikita ko. Wala rin ako makita sa labas. Bukas na natin yan makikita ko anong meron dyan. Tapos dito meron kang chair and table na pwede kang mag-work or pwede kang mag-ayos-ayos. May salaming na naman dito. Hindi talaga nagtitipid ang Holiday Inn sa kanilang pasalamin. Ayan. So, may basurahan ka dyan. I think this is the fridge. No? Ayan. Meron kang mini fridge. And, ito. May mga initan ka ng tubig. May libre ng mga utensils, baso, kape. Meron kang hair dryer here. And then, may mga toiletries and dental kits, shaving kit, and then mga inumin mo. Marami din mga saksakan. And you have your TV. Ganda, di ba? Okay, pasukin naman natin yung toilet and bath. So, yan. Ito yung bowl. Ito yung sink. May mga free na dyan ng mga hand wash. May mirror na maliit. Oh, di ba? Nakakasosyal-sosyal tayo for today's video. Fresh ka. Kala mo talaga may matinong tulog today, pero wala. And then, ayan, may mga towels na dyan. Ito naman yung shower area. Ang ganda, no? Charan! Shower area. May mga toiletries ka rin dyan. So guys, this is the name of my hotel. Holiday Inn, Golden Mile, Hong Kong. 146 USD or magkano 146? Convert ko na yan. 8,468. Mga 84 pesos per night siya. Pero tingnan nyo, ang ganda kasi ng hotel, no? Alam niyo naman dito sa Hong Kong, medyo mahal talaga yung hotel. I think mine is ito, premium room. Meron silang double room kung gusto niyo ng dalawang bed. And meron din silang 1 king premium bed. Ito yung mga prices, no? But of course, if mag-book ka ng mga hotels mo sa Hong Kong, you can book that on Klook. And makakabawas pa kayo ng 5% using my discount code Marvin sa Mako Klook. So, ayan. Medyo pricey siya, no? Kasi, again, magta-try ako ng mga mid-range na hotel for 3 nights. And then, after that, don't worry, meron akong mga budget hotels na isi-share din sa inyo. Okay? Tara na, since medyo late at night na, meron pa kayong bukas. Try muna natin kumain kasi hindi pa ako nagdi-dinner. Baba muna tayo para mag-dinner. Para yung energy ko bumalik. Kasi parang hindi pa masyadong giving yung energy ko. No? Let's go! Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. So guys, chinek ko sa mapa kung nasaan ako. So ito na pala ako. Di ba yan ako yan? Nathan Road, East Tsim Sha Tsui. Tapos ang lapit ko lang sa Avenue of Stars, Hong Kong Museum. Sobrang lapit ko lang pala dito, oh. No? Ang lapit ko nga, chinek ko. For example, pupunta ako sa Avenue of Stars. 10-minute walk daw. Pero bakit pinaikot niya pa ako ng doon? What if dumiretso na lang ako dito, no? Baka wala lang 10 minutes yan. Ang ganda pa lang ng location. I love it. And guys, this is the hallway of the hotel. Nasa 17th floor ako. Medyo malawak din to. And guys, this is the lobby of the hotel. Kanina dyan ako nag-check-in. And meron ding waiting area. So merong door doon. Meron ding door dito. So magandang access yun, no? Kasi for example, nasa kabilang road ka or nasa
isang road eh. Madali mo lang ma-access. And guys, na-realize ko itong hotel namin pala sa basement, meron mga restaurant, ganon. Pero late night na kasi baka sarado na. Try na lang natin lumabas. Doon tayo maghanap ng restaurant. Ala, dahil pa rin tao ah. Umaga pa ba? Oh my God. Nathan Road na talaga siya. Ang oh, alam ko na. Katabi lang to ng Chongqing Mansion. Oh my God. Grabing level up. Grabing level up, guys. Nakaka-proud naman. Dati, nag-i-stay lang ako sa Chongqing Mansion. Alam niyo sa mga nag-Hong Kong, alam niyo yung Chongqing Mansion, di ba? Super budget siya na. Medyo, syempre, budget kaya medyo hindi okay na hotel na medyo luma, pero it does its job naman. But you have to adjust lang a little. Dati nadadaan-daanan ko lang yung Holiday Inn na to. Ayan na nga, Chongqing na nga to. Ngayon ko lang na-realize. Actually, ngayon ko lang na-realize na ito yung location niya. Chongqing na pala to. Ayan o, kung gusto niyo magpapalit ng mga pera, maganda yung conversion dyan sa Chongqing Mansion. Ayan o, ito. Pero again, mas maganda yung GCash. Ay, oh my gosh. Ayan yung Chongqing Mansion, no? Sobrang sikat niyan. Katabi niya lang pala yung Holiday. Ito yung hotel ko ngayon, guys. So, Holiday Inn Golden Mile. Sobrang ganda ng location. Natutuwa ako. Kasi naalala ko, first ever Hong Kong ko. Dito ako sa Chongqing Mansion ako. First ever Hong Kong trip ko. Super on a budget pa talaga ako nang kasama ko yung mga friends ko. Life is getting better. From this to Holiday Inn. Ang ganda pala ng location nito. Ayan o, kaharap lang I-Square Shopping Center. Tapos marami dyan mga bilihan ng pabango. Naalala ko may mga pabango dyan. Ayan, may mga bus na rin dito. Kung manggagaling kayo sa airport pala, baka may dumadaan na bus dito, no? Ayan o, baka yung bus 8. Ayun! Bus 821. Dadaan siya dito. If ever mag-check-in din kayo dyan sa hotel, mag-bus 821 na lang kayo, dadaan din pala siya dito. But kanina kasi wala na talaga akong energy kasi ang daming nangyari. Like, na-delay. By the way, delayed yung flight ko. Delayed yung flight, wala masyadong tulog. Hindi na kinakaya ng katawan ko, kaya nag-taxi na, nag-Uber na ako. Ang binayaran ko pala sa Uber, guys, 288 Hong Kong dollar. Medyo mahal, no? Magkano yun? 288 Hong Kong dollar. 2,072, no? Mga 2,000 pesos yung binayaran ko yung Uber. Siguro kung marami naman kayo, like, pero good for 3 lang yata yun, or 4, not bad na rin. Ngayon ko lang nakita. I'm from the Philippines. How about you? Hong Kong. Oh, Hong Kong. Thank you so much. Diba? Minsan lang yung ganun, guys. Minsan lang yung mga taga Hong Kong na friendly. Pero baka hindi naman lahat, no? Yung mga may edad medyo masungit, pero yung mga okay na edad or okay na edad, parang mali yung pagkakasabi ko, medyo younger side, medyo okay naman sila, hindi sila masungit. Guys, lakad-lakad lang tayo, hanap tayo ng makakainan. Kaso ang laki ng pera ko, 500. Kailangan kong medyo kumain sa, alam mo, Jollibee. Guys, may Jollibee dito malapit sa Chongqing Mansion, pero parang liit, or papasok yan. So, may mga shopping ano na rin dito, oh. Mga boutique shops. Guys, nagsisearch ako ng mga pwedeng kainin. Tapos may ichiran pala dito sa Tsim Sha Tsui. 4-minute walk lang siya, oh. Mag-ichiran ba tayo? Nasa Hong Kong, tapos kumain ng Japanese food. Ano kaya yun? Or try muna natin ng iba. Sige, hanap muna tayo. Pero kung wala, mag-ichiran na lang ako. Kasi closes at 3 AM. So, kahit madaling araw na, mayroon pa rin ichiran. Baka doon na lang ako pag wala. Pero maghanap lang ako ng, parang naghanap ako parang local, authentic Hong Kong food. Pero parang ang sarap nito. Blue Month. Parang sarap. Oh, may mga ganto-ganto pa sila. Parang dito na lang tayo. It's called Blue Month. Ayan. Hindi yan beanie, pero Blue Month. Nandyan lang yan. Ito lang yan sa, ayan, Tsim Sha. Ayan lang yung hotel ko dyan, Holiday Inn.
Yan lang yung Chongqing Mansion. Dito lang yan. Dito na lang tayo. Mukhang masarap. Guys, ito yung kanilang menu. Parang sasarap, no? So, ang range nila mga 75 Hong Kong dollar, 118, 98, 78. So, siguro on the average mga 100 Hong Kong dollar or mga 700 pesos. Pero sige lang kasi kailangan kong pabariyahan yung 500 ko. Para meron tayong mga small denominations ng money. Sarap. Pasta. Oh. Baked tomato, mga baked something. Scallops. Ay, nakakurious ako dito. 823. Braised abalone and chicken pot. Parang sarap dun, no? Braised abalone and chicken pot. Parang yan yung gusto kong orderin. Pero ayan. Sorry guys, nagugutom ko ba kayo? Parang ang sarap din ito. Served with Korean pickled vegetable. Ano to? 745. Grilled eel. Ah, ito yung fish eel. Ang sarap nito sa Japan. Yan ang mga 98 din. Yung guys, dumating na yung order natin. It is braised. Ay, shit, ang init pala. Sorry. Braised chicken and scallops ba yun? Basta braised something. Chicken and scallops. May libre sila na soup. I love it. Merong palibre na soup with mais. Nag-hot chocolate lang ako and rice. So, ang total niya, umabot siya ng 120. Ito, binigay na nila yung babayaran. 120 Hong Kong dollar. Siguro mga around 800 pesos siya. No? Pero I think not bad na rin ko. Kasi kung nag-ichiran ako, mga around ganun din yung babayaran ko dito sa Hong Kong. Alam ko medyo mahal din yung ichiran sa Hong Kong. It's our first meal naman dito sa Hong Kong. No? So, we deserve this. Hindi na-justify na naman natin yung gastos. But we deserve this. Let's go. Kaya ba tayo dyan? Try muna natin ito ang kanilang braised. Scallops ba yun? Nakalimutan ko rin kung scallops. Oo, yung scallops. Tingnan nyo guys. Nakita ko sa inyo. Scallops. Sarap. Wait lang, picture lang pala. Hindi pala ko ng picture. Narinig diba ako guys? Kaya natin yung libre na sabaw. Hindi ko nadala yung microphone ko. Guys, yung libre nila ng sabaw may karne. May karne, may mais. Ang daming karne. Libre lang to, no? Kung sa atin kung nangihingi tayo ng sabaw, di ba sabaw lang, tsaka may konting hibla. May konting hibla ng manok. Dito, ang daming karne. Dapat pala hindi na ako umorder ng ulam. Parang yung sabaw pa lang, may karne na, tas dapat kanin na lang in-order ko. Makakatipid pa tayo. Pwede nang ulamin yung sabaw, yung dami ng laman. Sayang, hindi tayo nakatipid for today's video. Bawi na lang tayo next time. Kaya naman natin yung chicken. Chicken, parang mainit eh. Hello, Mainit. Okay. May alat. Alam mong, parang may konting lasa ng pagka-adobo. May konting tamis. Ang hirap mag-chopstick. Oh my gosh. Titignan ako ng mga tao. Mali yata yung hawak ko. Mas beto yung scallops. Scallops. Pero mas gusto ko pa rin yung braised pork ng, saan ba tayo bumibili ng braised pork? Braised pork ng Japan, ng Taiwan. Mas gusto ko yun. But this is not bad naman. Pero parang good for two siya. So kung dalawa kayo, kahit mag-share na lang kayo. Hello. Manila. Pero yung apelyido ko Samako. From late. Yeah, may kasama ako. Ha? Samako? Baka mag-sino? Si Yolanda Samako. Yolanda? Yeah. You know her? Patingin naman ang picture. Baka antique ko. Hindi. Hindi.
Pero, Parang kamukha mo. Oo, kamukha ko. Pero Guwapo. marami kasi kaming samako eh. Na baka mga pinsan-pinsan ko na yan. Baka. Your family, your mother? Your father is from Leyte. Yes. Nice to meet you. Anong name niyo pa? Catherine Garde. Hello po. Palagi namin meetingan yung ano mo. YouTube. Hi sir. Husband niyo ba? Yeah. Hello. Nice meeting you, sir. What's To your meet name? you. Marvin. Marvin? Apo. Okay. Thank you. First time niyo dito sa Hong Kong? Bago kami pumunta dito, pinapanood namin yung mga vlogger about sa Hong Kong. Kaya na-search kita doon. Nakita niyo? Tingin ka familiar yata ko itong apelido. Parang Tagalog dito. Oo. Sama ko. Sama ko nga. Taga doon nga yung ano namin, angkan. Angkan. Tinitingin namin yung sasakyan, papunta lang yun. Okay. Totoo. First day niyo po ba ngayon? Hindi. Fourth day na. Fourth day? Bukas uwi na kami pumunta. Last day niya na bukas. Wala kasi kami tour guide. Okay. Nag-Macau daw sila, tapos hindi sila nag-Google Map. Wow. Ang tatapang. Hindi kasi kami marunong mag-Google. Ako kasi sa Leyte kasi, di ba, hindi naman tayo nag-Google Map. Oo, sa probinsya, guys. Familiar naman natin yung lugar doon. Oo, hindi kasi kami nag-Google Map sa probinsya, guys. Hi! Nakakatulong yung ano mo. Mga bagay. Oo, Hindi nga, sasakyan, papunta na galing ng import, papunta na Chinchan. Every Bus night 21. kami nanonood. Yeah. Mga 3 weeks bago yung flight namin, gabi-gabi na kami nanonood. Wala ganun tour guide. Walang tour guide kasi. Galing. Para tipid tips. Oo, nga eh. Sinusulatan namin yung mga ano noon, yung mga Sinusulat yun yung mga bus number. Galing. Nice. Nakakatuwa. May mga na-meet tayo, no, na from Leyte sila. And then, napapanood daw nila yung mga Hong Kong vlogs ko dati. Tapos sinusulat nila yung mga bus numbers. Kasi hindi sila sanay mag-Google Map. Sa probinsya kasi guys, sino ba nag-Google Map? Hindi kasi kami mag-Google Map sa mga probinsya, di ba? So, hindi sila masyadong techy siguro. So, nanonood sila ng vlog. Tapos, nililista nila yung mga bus number na sasakyan. Ganun. Pero ang tapang nila, walang Google Map ha. Tapos, ayun, nakonsensya tuloy ako kasi ngayon hindi ako nag-bus. Like what if may mga manonood pala na kailangan ng guide, panoorin nyo na lang yung mga iba kong Hong Kong vlogs guys. Mas detailed yung ginawa ko dun, as in yung bus, yung sakay ng bus, ganun. Kasi medyo hindi talaga ako well rested ngayon kaya nag-Uber ako. But nakonsensya tuloy ako. Minsan kasi parang gusto ko talaga ginagawa yon kasi alam ko magiging guide siya sa ibang magta-travel. Kaya minsan kahit ano, masama yung pakiramdam ko, ginagawa ko siya. Pero ngayon kasi sorry. So yun guys, may nakita akong Don Quixote dito lang sa may Tsim Sha Tsui. Meron palang Donkey dito. I-check lang natin kung mura ba dito. So ito yung madalas kong pinapasalubong sa Japan. This is 9.90 Hong Kong dollar. Magkano yun? Okay guys, chinek ko 9.9 Hong Kong dollar, 71 pesos. Sa Japan kasi mga nasa 40, 45 pesos lang. Pero favorite ko itong pinapasalubong. Nasasarapan ako dito. Alfort mini chocolate. At least kung gusto niyo lang matry, pag nagpunta kayo sa Hong Kong, try niyo din to Alfort. 71 pesos lang naman. Pero mas mura pa rin if magja-Japan kayo. Pero you can give it a try here. No? Marami yung mga variants. So pili na lang kayo. If gusto niyo lang magliwaliw, kagaya ngayon kakatapos ko lang kasi kumain. So ayoko pang umuwi ng hotel. Gusto ko muna maglakad-lakad ng konti kasi para bumaba yung mga kinain ko. Magandang option to, mag-donkey kayo, marami kayong makikita. Tapos nakapaglakad pa kayo sa aircon. Yun ang goal. Yun ang goal, hindi mainitan pero naglalakad. May mga ganito rin sila kung gusto niyo bumili dito. 39 Hong Kong dollar. So mga 280 ganun, no. To 29 mas mura lang to. So mga 200, yung mga chicken. May mga cheaper options naman dito sa Hong Kong. You don't have to, ano naman. Ito may fish eel din, no? 52. Mas mura siya kaysa dun sa restaurant kanina. Ito yung kinain ko. Scallop and... scallop, pero braised ba yun? And dito, 39, mas mura 39. Doon sa ano, magkano yun? Parang almost 70 plus, no? 70 plus doon sa restaurant. Dito, mga 39 lang. Pero mas maliit ang serving. Pero, I mean, may mga options naman para makatipid kayo sa Hong Kong. Kasi, mahal talaga ang Hong Kong, di ba? Hindi natin maikakaila ang Hong Kong isa sa mga mahal na lugar sa Asia. Pero, for some reason,
paborito ng mga Pilipino. Paborito ng mga Pilipino, pero ang mahal ng Hong Kong talaga compared sa ibang lugar. Pero siguro kasi nga ang lapit niya sa Pilipinas, sobrang accessible sa Pilipinas. Wala pang 2 hours yung biyahe ko kanina ng eroplano. Walang visa. So, ano talaga siya? Like, favorite siya ng mga Pilipino. Guys, dapat magkikita kami ni Anson kanina. Kasi na-delay kasi yung flight ko. So, hindi kami nakapagkita kasi may iba na siyang commitment. Medyo busy din kasi siya sa mga skateboarding coaching niya. So, sabi ko okay lang kahit tomorrow na lang tayo magkita. Kasi syempre, proud nga ako kay Anson kasi ngayon sobrang sipag niya. Diba? Parang masyado siyang motivated lately sa mga ginagawa niya sa life. Sa skateboarding. So, yung mga coaching niya. So, I support. Sinusupport ko siya doon. Sabi ko okay lang, huwag kang mag-alala kasi kahit bukas na tayo magkita. Tsaka wala rin ako masyadong pahinga. Parang, sa totoo lang, gusto ko rin magpahinga tonight. Sabi ko kahit bukas na lang tayo. Marami namang mga options dito. Mga crab meat. Magkano yung mga ganito? 29 mga 29 Hong Kong dollar. Yung salad pala dito. Dapat nagsalad ako. 39 lang 39 lang yung mga ganito nila. May noodles. Meron ng mga ano. Hello. Filipina? Mag-hi ka sa video. Hi! Meron naman mga options, di ba? Mahal siya, pero meron naman mga options. Try nyo lang sa mga grocery or kagaya dito parang Donke. Donke? Donki, sorry. The Bisaya in me is sumasanib. Sumasanib yung pagka-Bisaya ko. Donki, not Donke. Parang gusto kong bumili ng saging. Kano kaya to? Ay, ito 19 so or 20 mo na lang 20 mga 100 for ano 150 no 150 divide by 4 wait nga lahat na lang kino-compute mo 20 yuan 143 divided by 4 35 or 36 yung isang peraso mahal pero since nasa Hong Kong tayo laban ko na ba pero gusto ko ng saging. Medyo malalaki din naman. Pero 36 ang isa. Okay na yan. Sabi nila wag ka na lang mag-compute para hindi ka daw masaktan. Ginagawa ko naman to hindi para masaktan yung sarili ko. Ginagawa ko to so that my viewers will have an idea of how much it costs here. Diba? Gusto ko magbigay ng idea kung magkano ba ang saging sa Hong Kong kung gusto niyo, diba? Hindi ko naman yung ginagawa para saktan yung sarili. Kasi marami ng taong nanakit sa akin. Ayoko lang dagdagan. Pero curious ako dito kasi ang mahal yata. 12 Hong Kong dollar, 80 pesos. Parang 6 siya na peraso ng mga jelly. Sana naman ako sa kung ano-ano na lang binibili ko sa buhay na mga wala namang katuturan. Sige, try lang natin. Na-curious lang ako anong lasa niya. Pero may cherry kasi oh. May picture ng cherry. So yung cherry yung nag-convince sa akin. Yes, kamote oh. Pero 20, ang mahal. 140, 150 pesos yung isang pirasong kamot. Hinati lang yan o biniyak lang. Hindi nga isang piraso, parang hinati pa siya eh. Hinati tas biniyak. It's a no for today. Better luck next time. Meron din sila mga pasta dito, 39. Mga 200 plus, almost 300 pesos. No? Pero ganun kasi talaga dito sa Hong Kong. Parang gusto ko mag-orange kasi ang mahal. 38 Hong Kong sa mga 270 divide by 6 para mga 40 plus pesos ang isa no. So, kung mahal pag ikaw maasim ka ha, ang mahal-mahal mo pag naging maasim ka umanda ka sa akin. Pero gusto kong bumili para may vitamin C lang ako everyday. Hindi ko lang ito ubusin today, don't worry guys. Like 1 week naman ako dito sa Hong Kong, so kung may mga matitira-tira dito, I'm gonna eat this in the next few days. So mag-orange tayo kahit ang mahal. So Lord. Ay, may mga Tomica. Yung pamangkin ko. Ito yung favorite niya, mga Tomica cars. Nakakatawa yung pamangkin ko kasi mahilig siya mag-collect nito mga Tomica cars. So every country ko talaga binibilang ko siya ng isa para may nilook forward sa bawat bansa na pinupuntahan ko. But then lately sabi niya hindi na daw siya mahilig sa Tomica. Tapos na yung era niya ng Tomica daw. But then ngayon nag-message yung mama ko. Sabi daw, nagtatanong daw kung nandito na daw ako sa Hong Kong. Yung pamangkin ko nagtatanong kung nandito na ako sa Hong Kong kasi nagpapabili daw ng Tomica. Nagbago na naman yung mind niya. Akala niya tapos na siya sa Tomica era niya. Ngayon gusto niya pa rin daw. Kasi parang nabili ko na kasi itong lahat ng mga to eh.
So nahihirapan na ako maghanap ng wala pa siya. Kasi parang naubos ko na. Gusto niya yung mga truck. Tapos na yung era niya ng mga cars. Truck na yung gusto niya ngayon. Kaso parang same lang sa Philippines. So 69, 7, 150 no? Ay hindi, 500 pesos. Parang sa Pilipinas lang din. Dapat doon na lang ako sa Pilipinas bumili. Pero sige. Para sa ikakasaya ng pamangkin ko. Para may pasalubong siya. And actually marami ding toys dito sa Donkey guys. Kung gusto niyo magpasalubong sa mga kids nyo. Ayan. Maraming mga cars din dito. Mga stuffed toys. And a lot more. Ayan, mga Gundam. Tomika Panero. Ayan. Namiss ko yung mga bus dito sa Hong Kong kasi double decker lagi no. Bus 821. Yan yung mga bus pa airport ulit and papunta dito. So yun yung maganda kapag nandito ka sa area na to. Dito sa may hotel ko, Tsim Sha Tsui, no? Kasi yung mga bus dito sila dumadating. Tapos ayun, no? May train station din dyan. Tsim Sha Tsui train station. So very accessible talaga yung location na ito. And guys, bumili lang tayo dito. Kasi medyo mainit ang panahon. Parang masasarap yung mga drinks nila, oh. 15. Pero ang binili ko ito lang, yung 11 lang. 11 Hong Kong dollars. So mga ano lang yun, 80, 90 pesos, no? Affordable lang. Ito yung resibo. 11 yuan. Ang pangalan niya is ganito. Babe, I mix you. Wale. Wale. Gabi na kasi guys. Kung hindi nyo na itatanong, it's 11:52 PM na. Magmamadaling araw na. Pero may mga tao pa rin naman, no? Yung Hong Kong. Not too many. Miss you. Miss you? Paano ba ito binabasa? Miss you? Kung miss you, parang Miss Universe or mix you. Baka mix, no? Mix you. Okay na ba yan? Babe, I mix you. Let's try their black lemon tea sa kalagitnaan ng Hong Kong Street. Ayan! Kapag may mga yellow na ganyan, na pedestrian lane, very Hong Kong yan sa akin. Wow! Refreshing. Very citrusy. Lasang-lasa mo yung lemon. And black tea. I love it. Refreshing. Tara na ba? Kasi mag-ano na eh, no? Madaling araw na eh. Medyo nagsasarado na rin yung mga malls kagaya ito. Bukas na lang natin i-explore to. And meron ding mall dito. It's called I-Square. I-Square, like the moon in the stars. Walay ba? Walay pa rin ba yung banat ko? Walay ba? Di ba? I-Square, like the moon in the stars in the sky. Walay talaga? Sige, bukas na lang. Baka hindi na kinakaya. Hindi naman araw-araw Pasko. Hindi naman araw-araw Have yung mga joke natin. May mga araw talaga na matumal. Pero that's it. Wala pa masyadong tulog yan, ha? Pero at least nakakapag-joke pa rin kahit pa paano. Knock knock, who's there? Seiko, Seiko. Seiko, rogang mag-isa. Di ba may Korean, alam niyo yung Korean song na yun? Siguro nga pag-isa. Tutulog ko na to. Ayoko na. Pagod na ako magpatawa sa hindi naman nakakatawa. So guys, I'm back na here sa hotel kasi mag-charge na sana ako ng mga gamit ko. Tapos I just realized hindi pala ganito yung saksakan ng Hong Kong. Nakalimutan ko. Sorry. Actually marami akong ganito yung saksakan nila. Oh. Ganito yung tatlo. Although yung camera ko ma-charge ko kasi may ganito naman sila na parang Type-C. Pero yung iPhone ko kasi hindi ganyan yung ano eh. So, kailangan ko ng adapter. Sorry guys, nagkamali ako. Nalimutan ko, dapat may dala kayang ganyang adapter. But, props naman sa ano, no, Holiday Inn. So, what I did was, kasi 12 a.m. na. So, iniisip ko bibili ako ng adapter sa baba. Kasi, maganda yung location ng hotel. Diyan, maraming mga tinda lang dyan. So, sabi ko, punta na ako sa Chongqing Mansion. Chongqing ako ng Chongqing. Kaka-China ko to. Chongqing Mansion. So, tapos sabi ko, oh my God, sarado na yung mga tindahan kasi 12 na. So, pupunta ako sa front desk nila. Sabi ko, excuse me, do you have an extra adapter? Alam mo kung anong sabi nila?
sure, may I know your room number? So, kinonfirm yung room number ko, yung name ko. Tapos sabi nila, I will have it delivered to your room. Ang galing. Pwede rin tatawag na lang kayo. May telephone naman dito. Tawag na lang kayo. Pero ako, bumaba lang ako doon sa front desk. Tapos papahiramin doon nila ako. Tapos sabi nila, just return it on your checkout date. Sabi ko nga, ibabalik ko rin agad bukas. Tapos sabi niya, no, it's okay, just return it on your checkout date. So, pwede ko siya magamit buong stay ko dito sa Holiday Inn. Thank you, Holiday Inn. Antayin ko lang, may kakatok daw dito. Okay guys, pinahiram nila ako. Meron na akong adapter, makakapag-charge na tayo. At since nandito na rin tayo, siguro naisipan ko lang magbigay ng tip kung where to stay in Hong Kong ba? Saan ba dapat magstay sa Hong Kong? Kasi di ba maraming mga areas dito. This is my 4th time in Hong Kong at nakapag-stay na ako sa different areas. So itong masasabi ko sa inyo is based lamang sa aking experience and masasuggest ko saan ba dapat magstay sa Hong Kong. Pinakauna, Tsim Sha Tsui area. Tsim Sha Tsui, kung nasan tayo ngayon, this is nasa Kowloon siya. Kasi it's an area called Tsim Sha Tsui. I recommend this area if you're like first timer. Maganda yung area dito kasi sobrang lapit niya sa mga tourist attractions. Nandyan lang yung Victoria Harbor, Avenue of Stars, yung mga museums. As in, walking distance lang siya. Tapos, marami na din dito mga tindahan. Very lively area. So, kung may mga kasama kayong kids, for example, maganda rin siya kasi hindi na kayo masyadong malayo pag magta-travel. If may mga senior citizen kayong kasama, I think better area para malapit lang kayo sa mga tourist attractions. Hindi masyadong mapapagod. So, yun yung first kong suggestion, Tsim Sha Tsui area. Another area na masasuggest ko is Mong Kok. So, Mong Kok, medyo malapit lang din siya sa Tsim Sha Tsui. Also, very famous sa mga budget travelers. Marami din mga budget-friendly hotels sa Mong Kok. Actually, yung isa sa mga hotel na pag-stayhan natin sa trip na to is located sa Mong Kok. Budget hotel lang din siya. May share ko sa inyo kapag lumipat tayo doon. So, Mong Kok, budget-friendly. I recommend this area kapag medyo gusto nyo ng mga night markets kasi nandun yung ladies night market na mga murang bilihin, nandun yung sneaker street, so very mailaw sa Mong Kok, basta yung mga buildings dun mailaw. So kung gusto nyo ng ganong vibe, like malapit kayo sa mga markets, sa mga cheap shopping, tapos medyo may ilaw, tapos good for budget travelers, I recommend number 2, Mong Kok area. Another area na pinagstayan ko sa Hong Kong is Central. So, pag third, Central area. Central area naman, I think, more parang business or nandun yung parang Central Business District. Ayan. CBD, Central Business District ng Hong Kong. Nandun yung mga maraming mga companies. So, medyo modern, medyo upscale a little. So, kung gusto mo rin ng mga konting shopping or gusto niyo medyo modern yung vibe, if gusto mo rin ng mga party kasi sa Central nagstay ako dun sa may Lan Kwai Fong area which is a famous street sa mga bars, so pwede niyo matry dun. Nandun din yung sa mid-level escalator. I think it's the longest outdoor escalator in the world, so if you want to experience that, dun kayo magstay sa Central area. Another area na pinagstayan ko, Causeway Bay. Sa last kong Hong Kong, kasama ko si Anson, nagstay kami sa Causeway Bay, no? Sa mini hotel Causeway Bay. Marirecommend ko yung Causeway Bay kung you are into shopping. Shopping na hindi masyadong cheap. Ang cheap shopping sa Mong Kok. Pero kung gusto mo ng parang shopping na may budget ka, Causeway Bay. Kasi ang dami doon mga shopping areas, very trendy. Nandun din yung sikat na Bakehouse Tart, yung tart na sikat dito. Very trendy area, maraming mga modern malls. So kung ganun yung vibe mo, Causeway Bay. Another one na pinagstayan ko dito is Jordan. Jordan area, katabi lang din ng Tsim Sha Tsui. Tsim Sha Tsui ako ngayon dito, no? Katabi lang siya pero medyo underrated. Hindi siya masyadong pinagstayan. But I think if you're on a budget at willing naman kayo medyo lumayo ng slight, hindi rin naman malayo. Isang station away lang siya from Tsim Sha Tsui. Layo lang kayo ng konti. Jordan. Nakapag-stay ako doon, okay doon yung area. Lively din naman. Meron din silang sariling night market doon. And then, yeah, I think it's underrated but good din for budget travelers. So, ayun yung mga 5 areas na pinagstihan ko dito sa Hong Kong. Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Central, Causeway Bay, and Jordan. So, 5 pa lang naman. May mga ibang areas pa dito sa Hong Kong. Pero, hindi pa kasi ako nakapag-stay doon. So, wala pa ako masyadong ideas kung ano yung type of lugar doon, kung ano mga pwedeng gawin doon. But yeah, ngayon nandito tayo sa Tsim Sha Tsui.
Ang next hotel natin sa Central. So, makikita nyo sa Central. And then, yung last hotel natin for this trip is sa Mongkok. So, masishare ko naman sa inyo lahat ng hotel na pagstayhan natin. So, ito, sobrang gusto ko yung Holiday Inn. Tawag dito? Holiday Inn Golden Mile. Kasi maraming Holiday Inn dito sa Hong Kong, no? So, Holiday Inn Golden Mile. Mababait yung mga staff, nag-English. Hindi ako nasungitan. Kapag may request ka, pinagbibigyan ka. So far, okay experience ko dito. And then, if you have the budget naman, and you are willing to spend a little and be more comfortable with a hotel here in Hong Kong, ayan, di ba? Ang ganda, ang cute. Alam to ng mga nakapag-Hong Kong na sobrang mahal and ang sikip. Mahal and masikip yung mga hotel dito sa Hong Kong. Alam to ng mga Pilipinong nagta-travel sa Hong Kong, di ba? Mahal talaga ang hotel dito at masisikip. Pero, again, if you have the budget, really recommend Holiday Inn a Golden Mile. Sobrang ganda ng location, malinis, modern, convenient, and then, syempre, 5% off pag nabook kayo sa Klook using my discount code Marvin Samaco Klook. Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samaco on the Klook app today. With Marvin Samaco Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. By the way guys, gusto ko lang talaga magpasalamat ng sobra-sobra kay Miss Rowena Sopetran. So nagpadala siya ng mga damit. Nasa abroad ako. Sabi ko, Miss Rowena, wala kasi ako sa bahay. Baka hindi ko yung matanggap, ganyan-ganyan. Sabi niya, sige, papadala ko lang. Tapos nandun naman kasi sila mama, like may magre-receive naman sa bahay. Siyempre busy ako, like hindi ko masyadong natignan. Ngayon ko lang na-open yung package bago ako pumunta sa Hong Kong. Hindi tinignan ko yung package. Ang gaganda mo ng mga damit na pinamigay niya. Sobrang thank you, Miss Rowena. So ito nga yung first, sinuot ko na to sa airport. Ito yung airport outfit ko. I love this black t-shirt. Tapos ang dami niya pang binig. Oh my God, sobrang gaganda. Like ito, susuotin ko to bukas. Oh, polo na. Ang ganda. I love this. Sobrang thank you, Miss Rowena talaga. Papakita ko lang sa inyo yung mga binigay niya kasi ang cute. Ito naman another polo. Oh, di ba? So, yung details, yung mga lines pa. I love this. Meron din siyang pinamigay na ito. Another t-shirt. Masusuot ko to. Mahilig pa naman ako sa mga ganitong kulay. Black, gray. I love it. Tapos may the North Face. Hindi mo kinakaya. Ang ganda nito. Miss Rowena, sobrang thank you. Tapos ito parang feeling ko kasi magdi-Disneyland kami ng mga friends ko. Dadating kasi sila sa next few days. I think I'll wear this kasi ang ganda ng kulay. Like very Disneyland. Very Mickey Mouse. Mayroong green, may blue, may red. Tapos sabi ko, oh my God, ang perfect. Nung nakita ko pa lang sabi ko, oh, perfect for Disneyland. No? So thank you talaga. Magsusuot ko to sa Disneyland. Tapos meron pang, ano naman to? Lacoste. Hindi mo kinakayang pabuhaya. I love. Gusto ko, ang ganda nung napili nila sa akin kasi ito yung mga taste na damit ko. Yung parang medyo lately kasi na I'm leaning towards black, gray, blue na ganito. Tapos gusto ko yung mga small details lang, ganyan. I love it. Sobrang masusuot ko talaga tong mga to. And then meron pa silang another one polo. Ang dami, di ba? Hindi ko ina-expect na ganito kadami. Ayan, may polo pa ako masusuot. As in, lahat talaga. Lahat ng dinala ko dito is galing to kay Miss Rowena. Ito, hindi to galing kay Miss Rowena. Akin lang to black. And then, ito, meron ding t-shirt na pagaling. Di ba? Ang ganda. Tapos, nagbigay pa siya ng lipstick. Saan na ba yun yung lipstick? Sabi ko nga, bakit may lipstick? Miss Rowena, hindi naman ako nag-lipstick. Tapos nung binasa ko yung message niya, para daw pala to sa nanay ko. Para sa mama ko. May binili siya ng 2 lipstick. Thank you so much, Miss Rowena. Sobrang bait niyo po. At hindi ko na-expect na ang daming pinamigay niya. At yung pang pinamigay niya pa, yung yung taste ko. This is my kind of style. So thank you so much, Miss Rowena. So Petran. Yun guys, breakfast muna tayo dito sa hotel. Nagmamadali na ako kasi late ako nagising para malapit na magsara yung breakfast. Hindi ko na na-video yung mga pagkain. Sorry, bukas na lang yung video ko. Ito yung mga nakuha ko. Muna sila mga mixed fruits, egg. Tapos yung bacon nila merong crunchy tsaka hindi crunchy. So parang, ano ba yan? Ham. Ito mga parang hakaw. Ang tawag dito? Parang mga siomay, ayan, scanin, apple juice. Yung mga tinapay pa doon, yung mga prutas. Ay, may Yakult pala. May Yakult din sila. Oo, nagmamadali lang ako. Di ko na na-video, sorry lang. Let's go eat!
Isang crunchy, isang hindi crunchy. Depende sa gusto nyong bacon. Ito yung hindi crunchy. Parehas good naman. Cheers, guys. Cheers. Parang mixed vegetable yung nasa loob. Akala ko parang prawn, parang hipon. Parang burger steak yung lasa niya. Akala ko ham. Burger steak yata to. Ito pala yung breakfast area, guys. Maluwag yan hanggang doon. Hanggang doon yung breakfast area. At nandito ako sa may bandang window. Ay, ito na ba yung Nathan Road? Ayun na pala, guys. Ang ganda. Nasa Nathan Road ako. So, ito yung sobrang sikat na road dito sa Tsimsha-Tsui. So, kung napag-Tsimsha-Tsui na kayo, nandito lang yung Chongqing Mansion, andyan lang sa gilid. Mga bus na dumadaan dyan, bus papuntang airport, ganun. 821. So, guys, dito sa bistro, ito yung kanilang breakfast area sa may first floor. Dito sa Holiday Inn Golden Mile. Explore pa natin yung iba nilang mga amenities. May gym yata sila dito. Tara, akyat nga muna tayo sa gym. Ayan, nasa first floor yung breakfast sa bistro. Di ko pa napuntahan yung iba mga yata may mga restaurant din sila, pero may mga executive lounge, ballroom. Pero punta tayo sa may 18th floor Pool Health Club. May pool? So yun, guys, may swimming pool pa sa rooftop nila. Ngayon ko lang nalaman actually. Pero kayo mga kids, for sure, may enjoy nila yung pool dito. Guys, meron din sila gym, pero kailangan mo ng keycard. Yan. So, may mga treadmills, gano'n. Hello. Tapos, ayan. May mga dumbbells din sila if you want to, like, mag-lift ng weights. Basically, that's it. May mga ganito equipment kung gusto nyo. Ayun, explore ko lang actually. Dumaan lang ako. Okay, sorry, nakalimutan ko na mag-outro. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa Hong Kong. More Hong Kong vlogs sa mga susunod. I'll see you again on the next one. Bye-bye!